Ang tatlo sa miyembro ng pinakasikat na P-pop sa mundo ang SB19 na binuo noong 2018, na ngayon ay isang self-managed na grupo sa ilalim ng 1Z Entertainment. Isang kumpanyang itinatag nila, ang mga miyembro ng SB19 ay aktibong kasangkot sa proseso ng paglikha, kabilang ang pagsulat ng kanta, choreography, direksyon ng music video, at produksyon. Kaya ngayon ay alamin natin ang mga naipundar ng tatlo sa kanilang miyembro na sina Pablo, Josh at Stel gaya ng kanilang bahay, sasakyan, negosyo at net worth ngayong taon. Siya si John Paulo Bagnos na nakilala sa pangalan na Pablo. Ipinanganak si Pablo noong September 14, 1994, sa Imus, Cavite. Siya ang pangalawang anak kasama ang dalawang kapatid na babae at dalawang kapatid na lalaki. Noong high school, nagsilbi siyang point guard sa basketball varsity team nila. Pumasok siya sa kolehiyo sa Polytechnic University of the Philippines, at habang nasa senior year, nagtrabaho siya bilang kinatawan ng call center. Pagkatapos makapagtapos ng Bachelor of Arts in English degree, nagtrabaho si Pablo bilang data analyst sa Makati. Nagkaroon siya ng hilig sa pagganap sa kanyang mga unang taon ngunit natatakot siyang ibahagi ito sa iba maliban sa kanyang mga panloob na talento. Dahil ito ang kanyang hilig, kaya siya ang unang miyembro ng SB19 na nag-audition sa talent agency, at ang pinakamatagal na sinanay. Matapos makapasa sa audition, nagsimula siyang magsanay sa loob ng 2 taon at naging bahagi ng Nara Trainee Group. Dahil sa pressure sa training program, nagbitiw siya sa kanyang trabaho bilang data analyst para tumutok sa pagsasanay. Nagtanghal ang trainee group sa iba't ibang event sa ahensya. Nakatanggap si Pablo ng puwang para sa huling line-up para sa SB19 bilang pinuno at rapper ng banda. Noong October 26, 2018, nagdebut si Pablo kasama ang mga kapwa-miyembro ng SB19. Noong January 28, 2022, inilabas ni Pablo ang kanyang unang solo track na, La Luna, sa ilalim ng Sony Music Philippines. Ang kanta ay nakatuon sa kanyang mga damdamin at paniniwala at pagtanggap sa mga pagkukulang na malaya mula sa hindi makatotohanan at hindi malusog na mga inaasahan ng lipunan. Sinimulan ni Pablo ang kanyang karera sa paggawa sa labas ng SB19 kasama ang hip-hop group na Plan B, R&B song ang Love. Marami na din mga naipundar ang singer, pero hindi lahat ay ipinaalam niya sa publiko. Gaya na lamang noon last year na kumalat ang larawan ng isang bahay na ayon dito ay galing sa ina ni Pablo. Pinost niya at ito daw ay ang pinapagawang bahay ng singer, kung totoo man ito ay malamang na natapos na ito ngayon. Paniguradong may sariling condominium din si Pablo. Siya ay may mga ordinaryong sasakyan din, motorcycle at scooter. Pero wala pa itong naipakitang luxury car, baka ay hindi pa ito ang priority ng singer. Pablo ay isang CEO ng 1Z Entertainment, isang kumpanyang binuo at pinamamahalaan ng mga miyembro ng SB19. Halos isang taon na ang nakalipas, noong October 1, bumuo ang SB19 ng sarili nitong kumpanya, ang 1Z Entertainment. Sa kasalukuyan, ang pinuno o leader ng SB19 na si Pablo ay nakaupo bilang Chief Executive Officer ng 1Z, kasama ang nakatatandang kapatid ni Justin na si Julian, Yani, de Dios bilang Chief Operating Officer. Mayroon din family business si Pablo, ito ang Havre de Grace Cafe, na isang restaurant sa Cavite. Ang pamilya niya ang namamahala dito lalo na ang kanyang kapatid na babae. Gaya ng ibang celebrities, walang nakakaalam sa saktong net worth nito, ngunit ayon sa ibang mga website, ang kanyang net worth ay estimated na nasa $5 million, o 292 million pesos. Kasama ang lahat ng kanyang mga investments, negosyo at pati na ang kanyang pagiging solo artist, at isa na rin siyang bagong coach ng The Voice sa GMA. Nakamit ni Pablo ang isang makasaysayang milestone sa kanyang karera, na nag-uwi ng grand prize sa 2021 Juki Music Awards. Itinuturing na isa sa pinakamalaking online na paligsahan sa musika sa mundo.
Ang mga qualities and attributes ni Pablo, tulad ng kanyang pagmamahal sa Panginoon at sa grupo, atensyon sa mga detalye, at hindi kapani-paniwalang mga visual, ay lalong nagpapamahal sa mga tao sa kanya. Siya ay isang mahusay na pinuno, sa ilalim ng kanyang patnubay, ang SB19 ay pinagsama, at ang mga miyembro ay may mataas na paggalang sa kanya. Siya si Josh Colin Santos, na mas kilala sa tawag na Josh. Siya ay ipinanganak noong October 22, 1993, sa Las Piñas. Inihayag niya sa isang YouTube blog na pinalaki siya ng isang single mother at hindi niya nakilala ang kanyang biological father. Sa parehong blog, sinabi niya na biktima siya ng karahasan sa tahanan ng kanilang yaya habang nasa trabaho ang kanilang ina. Siya at ang kanyang pamilya ay nahirapan sa pananalapi na humantong sa kanyang pasulpot-sulpot na pag-aaral, at nagtapos ng mataas na paaralan sa mas huling edad. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya bilang computer technician at call center agent bago mag-audition bilang talent. Mayroon siyang isang nakatatandang kapatid. Isa siya sa mga kalahok na napili para sa isang 5-member ng SB19. Sinimulan ni Josh ang pagsasanay na karaniwan ng ginagawa ng mga K-pop bands bago ang debut. Sinanay ang mga klase sa boses at sayaw, body conditioning, personality development, at iba pa. Noong February 24, 2024, nagdebut si Josh bilang solo artist, na naglabas ng single na tinatawag na Wild Tonight. Kasama niya sa paggawa ng material ang kanyang pinsan. Hindi lingid sa fans ng SB19, ang mahirap na naging buhay ni Josh bago ang tinatamasang kasikatan ngayon. Sa marami ng mga panayam, ilang beses na kinuwento ng SB19 main rapper ang paghihirap na dinanas upang ihakbang ang sariling mga paa sa tagumpay. Last year ay nabanggit niya na lilipat na siya ng bagong bahay. Ipinahayag ng singer na kailangan niya ng mas maraming espasyo, kaya, lilipat siya ng bahay sa halip na condominium unit. Hindi niya ibinunyag kung siya ay titira sa bahay na mag-isa. Mayroon siyang condominium, kaya humanap siya ng bagong bahay dahil nahihirapan daw itong mag-akyat baba sa kanyang kondo. Kasabay nito, mas maraming tao ang nakakakilala sa kanya, kaya kailangan magtago sa bawat oras, kaya naghanap ito ng pribadong espasyo. Nilinaw din niya na ayos lang sa kanya na makipagkita sa mga tagahanga, ngunit may mga pagkakataong pakiramdam niya ay hindi siya gwapo at ayaw niyang makitang parang basura. Ibinahagi rin ng singer-dancer na inuupahan lang niya ang bahay dahil wala pa siyang sapat na pera para makabili. Gayunpaman, sinabi niya na siya ay nagsusumikap at nag-iipon upang tuluyang makabili ng bahay sa hinaharap. Bago tuluyang nagpasya na umalis sa kanyang kasalukuyang tirahan. Noong 2021, ibinahagi ni Josh sa mga tagahanga ang isa sa kanyang mga pangarap na natupad. Dito ay hindi pa rin makapaniwala na mabibili niya ang dati niya lang pangarap na sasakyan. Nabili ni Josh ang isang puting premium luxury line ng Geely na Ascara. Kasunod na ibinahagi ng pop artist kung bakit niya pinili ang naturang sasakyan bilang kauna-unahan niyang baby. Umaasa si Josh na hindi ito ang huling sasakyan na mabibili niya para sa sarili. Wala naman na bahagi si Josh na sarili nitong negosyo, ngunit isa siya sa nagmamanage ng Onesie Entertainment Company ng kanilang grupo. Gaya sa ibang miyembro ng SB19, walang nakakaalam ng saktong net worth ni Josh, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang estimated net worth ay nasa $1.5 million, o 87 million pesos, kasama na ang lahat ng kanyang mga endorsements sa malalaking brand, investments, mga social media, at ang kanyang pagiging solo artist. Ang makinis na mga galaw ni Josh ay dumadaloy kasama ng kanyang mga rap, at ang mga nakamamanghang visual ay makapagpapahinga sa sinuman, na ginagawa siyang isang tunay na kamangha-mangha ng pop music scene. Siya si Stelvester Quitales Agero, na mas kilala bilang Stel. Si Stel ay ipinanganak noong June 16, 1995, sa Las Piñas. Nag-aral siya ng Hotel and Restaurant Management sa STI College.
Habang nag-aaral, nagtrabaho siya bilang service crew member sa isang fast food chain. Pero kulang pa rin yung kinikita niya para masuportahan yung pag-aaral niya. Kaya kumuha pa siya ng isang sideline job. Upang suportahan ang kanyang pamilya at ang kanyang pag-aaral, sa kabila ng pagudyok sa kanyang kalusugan, nagturo si Stel ng mga klase ng sayaw sa isang paaralan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Sa kasamaang palad, napagod siya, kaya kailangan niyang huminto sa pagtatrabaho. Ang kanyang tiyahin, na nakabase sa Japan, ay pinalipat siya sa kanya upang siya ay gumaling nang ito'y magkasakit. Siya ay gumugol ng 6 na buwan doon, nag-aalaga sa mga anak ng kanyang tiyahin. Way back in 2015, inimbitahan si Stel na maging talent para gumanap sa ibang bansa. Noong una, sinunggaban lang niya ang pagkakataon, sa paniniwalang ito ay para sa isang trabaho. Hanggang sa lumabas na talagang inimbitahan sila para sanayin bilang talent at sa huli ay bumuo ng isang grupo, na ngayon ay tinatawag na SB19. Sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga, sinabi ni Stel na 4 na taon silang sinanay at tinalikuran ang kanilang regular na karera bago naging SB19. Marami na sa kanyang mga kasamahan ang umalis, ngunit nagpasya siyang manatili dahil determinado siyang maging isang profesional na performer. Siya ang tanging miyembro na piniling manatili sa pagsasanay bago bumalik ang ilang miyembro at ipinagpatuloy ang kanilang nasimulan at debut bilang SB19. Bilang dating miyembro ng dance cover group, naging lead dancer siya at pangunahing choreographer. Gayun din, si Stel ang nag-iisang sopranist na miyembro ng SB19 na tinawag na Heavenly Voice, dahil siya ang naging pangunahing vocalist ng banda. Noong June 14, 2024, inilabas ni Stel ang kanyang debut single na Room bilang solo artist sa ilalim ng pamamahala ng 1Z Entertainment at pumirma sa record label na Warner Music Philippines. Noong August 2, 2024, inilabas ni Stel ang kanyang unang EP, na pinangalanang Room, na kinabibilangan ng titular na kanta at 4 na iba pang track. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang 4-city tour upang e-promote ang Room EP, sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro at Taguig. Gaya sa ibang miyembro, hindi rin ipinakita ni Stel ang kanyang bahay at kondominium kung saan siya namamalagi, pero makikita ito sa mga background ng kanyang mga larawan at video. Gaya ng iba, si Stel ay nag-iipon para mapagawa din ang kanyang dream house sa hinaharap. Mayroon din magarang sasakyan si Stel, na napansin ng kanyang mga tagahanga sa kanyang ipinost na larawan sa social media. Gaya ng iba, wala naman na bahagi si Stel na sarili nitong negosyo, ngunit isa din siya sa nagmamanage ng 1Z Entertainment Company ng kanilang grupo. Gaya sa ibang miyembro, wala din nakakaalam sa saktong net worth ni Stel. Ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay estimated to $5 million, o 292 million pesos. Kasama na ang kanyang mga investments, social media, pati ang kanyang pagiging solo artist, at bilang coach ng The Voice sa GMA. Si Stel ay isa sa pinakamabilis na sumikat na music artist sa Pilipinas dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang talento sa pagganap, lalo na sa pagkanta. Walang alinlangan na si Stel ay magiging isa sa mga nangungunang musician ng bansa sa mga susunod na taon. Dahil din sa galing nito at ganda ng kanyang boses. Masyadong tahimik ang kanilang mga ganap sa buhay, ngunit ganun pa man ay nalalaman din ito ng kanilang mga tagahanga. Lahat sila ay marami nang naipundar, na gamit ang sarili nilang pera na kanilang pinaghirapan. Dahil sa kanilang galing, diskarte, at talento kaya naabot nila ang lahat ng mayroon sila ngayon. May kanya-kanya silang paraan kung paano nila gagamitin ang kanilang pera, at alam natin na marami pa silang plano sa kanilang buhay na hindi na ipinapaalam pa sa kanilang mga tagahanga. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat.